simula. Simulang nabuhay. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Lord, we thank you, Lord, for this time. Nawa na talaga pong walang makakapigil, Panginoon, sa iyong gawain. Kahit may konting aberya, Panginoon, na hayaan mo na magtuloy-tuloy po ang biyaya mo po para sa patuloy mong pagpalain ang aming fellowship nito sa umagang ito. Sa mga salitang aming po maririnig, magsilbi po sa aming kalakasan, sa aming spiritual na buhay, at maging matatag kami, Panginoon, sa pagsunod sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang araw na ito. We thank you, Lord Jesus. Wala naman tayong mga lyrics. Ulitin lang natin. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang ka. Minsan pa kay buti. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupulit, sinasamba kita, dakilang Diyos sa Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Pinupulit, sinasamba kita, dakilang Diyos sa Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumaho, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikan, sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa puso ko'y dinudulog, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka,
Pasasalamat ko sa iyong biyaya. Tulutan mo, Panginoon, na maging puso namin ay maging banal mong tahanan, Panginoon. Aming buhay, O Lord, ang aming mga sariling kalakasan, Lord. Ikaw po patuloy na maghari sa amin. We thank you, Lord. We bless you in Jesus' name. Amen. Maraming salamat. Sabi sa Biblia, 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan. Nandoon siya sa kalangitan. Amen? Amen. Amen. Amen daw. Amen. Pag-usapan natin ngayon is building godly character. Amen. Nakaraan, tinuro ni Pastora at ni Sister Minang yung tungkol sa management of finances. Amen. At naniniwala ako na isa sa kailangan o naka-incorporate sa management ng finances is yung character. Kasi pag walang character, mahirap pag-manage ng isang bagay na hindi mo alam kung paano. Diba, wala kang leadership o wala kang management skill para i-manage to, maniniwala ako na magiging chaotic yung mga nangyayari. Diba, kahit naman sa trabaho, pag walang kaya nga tayo napopromote kasi nakita sa atin ng boss natin yung leadership natin. At doon nakikita na kaya nitong mag-handle ng mga tao. Kaya nitong mag-manage ng tao. Kaya doon tayo. Pero pag ang boss nakita niyang ang tao ay hindi marunong mag-manage, diba? Kung gusto niya i-reinforce niya para matutong mag-manage. Kasi hindi naman, pero mga leader na talagang inborn, pero meron talagang kailangan mong pag-aralan, dumanga sa proseso. Pero yung inborn, parang bihira lang tayo nito. Bihira lang yung mga genius siguro, yung mga ganun. At tayo bilang mga anak ng Lord, dahil hindi naman tayo lumaki talagang kapag lumaki tayong laging kasamang Lord, diba hindi natin alam kung paano i-manage yung kanyang kaharian. Kaya nga tayo araw-araw, linggo-linggo tayo nag-aaral sa salita ng Lord para dumaan tayo sa proseso. Para pag tayo ang binigyan ng Lord ng task or ng i-manage, kaya na natin. Kaya natin. Sabi dito, the dictionary defines godly character as moral excellence and firmness. Kasi yung excellence parang mahirap pag-aputin. Moral excellence. Saka yung firmness, yung paano tayo magiging immovable. Dumaan man yung mga temptation ng kaaway or mga ino-offer ng kaaway o mga lies ng kaaway, dapat hindi tayo basta-basta nako-compromise or namumove sa kanyang mga lies. The highest standard of character is set forth in Scripture and illustrated by our Lord Jesus Christ. Ayun yung pinaka-pattern natin. Hindi si pastor, hindi si Minang, hindi rin ako kasi hindi naman ako perfect. Nakakamali din, pero ang pinaka talagang author ng ang ating pinaka-pattern, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Amen? Sabi, all who are serious about following Christ are strongly encouraged to attain moral excellence through a life of trusting God and resisting the evil influence that surround us and arise from within us. Amen? The godly character is not built overnight. Sabi, it is developed through a process. Kailangan dumaan tayo ng process. Ito yung mga problema ng mga Kristiyano Gustong maging leader, pero ay dumaan sa process. Sabi dito, process involving experience, hard work, learning from past mistake. Parang parang trabaho din, di ba? Para ma-promote tayo bilang leader is kailangan natin experience. Di ba? May experience at makita sa atin yung hard work at learning from past mistake. Amen. Ako hindi ako perfect. Kahit sa trabaho, nagkakamali din ako. May mga desisyon tayong mali, pero ang mahalaga is nakukorek at hindi na nauulit. Meron kaming appraisal, di ba? I-check ko, nag-perform ba kami for whole year kung
okay ba yung naging performance na. Kasi pag walang ganon, walang nag-evaluate sa'yo, alam mo kasi tama na yung ginagawa mo. Ang problema, meron ka pa palang kailangan ayusin, hindi mo nalalaman. Kaya napakalaga rin ng mga appraisal. Sa inyo ba, sa trabaho nyo nag-appraisal? Napakalaga ito ba? May appraisal. Sa church natin, dapat ba may appraisal tayo? Para makita kung ano ka pa kailangan i-improve natin. Hindi para i-criticize, kundi para mag-improve na. Ayun yung essence ng appraisal. Hindi ka para i-doubt, kundi para ka i-lift up. Amen. Sabi dito sa 1 Timothy 4:7, kung meron kayong mga Bible sa cellphone nyo, sabi din, exercise yourself toward godliness. Amen. Sabi, Paul knew that godly character comes only through resisting evil influences and focusing on the kingdom of God and His righteousness. Amen. Sabi sa 1 John 3:9, 1 John 3:9, nabasa ba Jake? Pero may study. Tapos mamaya sige. Ako nang madilim. 1 John 3:9. No one who is born of God practices sin, because his seed abides in him, and he cannot sin, because he is born of God. Amen. Sabi nga, kung tayo ay na-born again, siguro tayo na-born again, we cannot keep sinning. Isa nagkakasala tayo, pero hindi tayo nagpapatuloy. Kapag nagpapatuloy tayo, at wala ng conviction, search natin sarili natin. Search na natin sarili natin. Tanungin natin sarili natin, born ba ako? Pinanganak ba talaga ako sa Diyos? Kasi sabi sa Bible, at Bible na nagsabi na kapag daw tayo ay born from God, sabi, hindi daw tayo nagpa-practice na sinning. At kung alam natin na kasalanan yun, hindi na dapat tayo nagpapatuloy. Pero meron kasing mga eskema ng kaaway na pinapakita niya panlabas na akala mo mabuti. Pero pag pinag-aralan mo, iba pala yung masama pala. Kaya nga sabi nga sa may mga daan na akala mo matuwid, pero sa dulo pala nito ay kapahamakan. Amen. At sabi rin sa Biblia na sa huling araw, ang mga tao madideceive. Diba? Gagawin nilang tama ang mali ay tama. Kaya magkaroon tayo ng spiritual discernment sa mga nangyayari. Kasi habang palapit na ang pagdating ng Lord, parami na yung pandideceive ng kaaway. Nakala natin, para sa atin, mabuti. Pero sa harapan ng Lord, hindi na pala siya mabuti. Amen. At marami ako nakikita niyo, pinapakita ko sa kay Bajik sa YouTube, yung Unitarian Church. Self-centered na sila. Hindi na sila Christ-centered. Sabi nila, yung sarili, kung ano lang nararamdaman mo, na alam mo mabuti, ayun lang ang gawin mo. Hindi mo kailangan ng Biblia, ganun sila. Pero tatawag nilang Unitarian Church sila. Amen. Lahat daw welcome. Lahat welcome. Sabi niya, godly character includes pursuit of truth, godliness, righteousness, love, joy, peace, gentleness, kindness, patience, perseverance, meekness, humility, self-control, compassion, thankfulness, forgiveness, contentment, and unity. Amen? Sabi dito, hindi lang tayo nag-resist sa sin, kundi pinupuso natin yung mga sinabi dito. Amen? Kasi meron lang, sa bahay lang ako, para di ako makasala. Pero hindi naman siya, hindi naman niya pinupurso yung truth, godliness, di ba? Para siyang naging idol na lang. Sabi ng Lord, di ba? Ang laziness daw ay wickedness. Equals to wickedness. Kung may natanggap tayo sa Lord at hindi naman natin ito pinapractice, gusto lang natin sa loob ng bahay, wicked pa rin ang tawag natin. Wicked pa rin ang tawag sa atin ng Lord. Wala tayong pagkakaiba dun sa binigyan ng talento na hindi, imbis na gamitin niya, ang ginawa niya, tinago niya sa lupa at gusto niya gawin. Kaya pagdating ng Lord, di ba, sa kanya lang kinuha, sinabi, ito yung binigay niya sa akin. Sabi sa kanya,
you wicked and lazy servant. At nakakatakot, pagdating ng Lord, ayun ang maririnig natin. Gusto nyo bang marinig yun? Pagdating ni Lord, sabi sa'yo, oh, ano nangyari? Sabi sa'yo, kaya nakakatakot. Sabi, when we seek building godly character, we speaking of process, growing even closer to God, and relying on Him to assist us in our effort to resist and avoid those things that would cause us to stumble. Sabi dito ay relying, yung keyword is relying to Him. We cannot rely sa sarili natin, sa sariling kalakasan natin, kasi tayo ay unstable. Diba? Ang isip natin, puso natin, ang aking emotion unstable. Diba? Minsan, kung ano lang nararamdaman natin, ayun lang yung ating gagawin. Pero ang Lord, diba sabi niya, hindi siya nagbaba, unchanging siya from past, future, present, and future. Kaya siya lang yung pwede nating pag-relayan kasi siya yung hindi nagbabago. Hindi natin pwede i-relay yung ating emotion, yung ating knowledge, kasi lahat yan nadideceive sa sinungalingan ng kaaway. Diba? Na-impluwensyahan ng kaaway. Kaya minsan pero mga narinig na, Lord, mahal mo ba ba ako? Kasi parang hindi kita nararamdaman. May mga prayer na ganun, di ba? Ang Lord, hindi siya nagkulang, hindi siya nawala yung pag-ibig niya. Constant yung pag-ibig niya sa atin. Problema, naka-depende tayo doon sa ating nararamdaman. Kapag nagpipray tayo, parang walang sagot ng Lord. Feeling kagad natin. Yung problema, yung feeling natin, wala na si Lord sa atin. Hindi niya na tayo pinapansin. Kasi yun yung napipil natin. Pero, kailangan tayo mag-rely sa Lord. Kasi siya lang yung hindi nagbabago. Tayong tao ay nagbabago. Kahit yung asawa natin nagbabago, di ba? Babago pa. Sabi na tao eh. Ilang araw, yung ano pa lang kayo, mag-girlfriend pa lang kayo, sweet. Yung mag-asawa na, hindi na masyado. Okay, sabi dito, introduction pa lang yun ha. Sabi dito, let us now consider the fundamental principle of godly character development. Ano ba yung prinsipyo para magkaroon tayo ng godly character? Unang-una ay honor God. Sabi, the first principle is of righteous character is to honor God. This is obvious to Christian. Wala nang, hindi na masyadong pinag-usapan yun. This Christian should naturally honor God. The problem is that we may know God exists, but we often do not honor Him as we should. Alam natin may Diyos, pero minsan sa mga kilos natin, hindi natin nabibigay yung required na honor para sa Lord. Agree ba kayo dyan? Agree tayo doon. Sabi dito, do we really put the first commandment first in our lives? Ano ba yung first commandment? Love the Lord your God. Oh, yun. Amen. Sabi niya, love is the highest form of honoring the Lord. Mahal ba natin ng Lord? Amen. Amen. Kasama yung sa pag-ibig natin sa Lord, doon dapat yung reverence natin, yung respect, yung fear. Ang problema, nawawala minsan sobrang love. Nawawala na tayo ng fear of the Lord. At maraming mga pastor na narinig ko na bumagsak, mahal nilang Lord. Ang problema, nawala yung fear of the Lord. Nawala yung takot sa Lord. Kaya nagkaroon ng pagbagsak. Hindi na sila takot. Pero mahal nilang Lord. Hindi pala yun, no? Kasi mayroong pastor nagsabi. Mahal niya pa rin ng Lord. Pero nawala yung takot sa Lord. Naabuso yung life. Naabuso yung love. Yung grace. Ang grace ng Lord. Sabi, Hebrew 12:28-29, sabi dito, therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Tandaan natin, sabi dito sa verse 29, for our God is a consuming fire. Amen? Consuming fire. Question. Sabi, do we have fear of God that we should have? More importantly, do we revere or honor God? Sabi sa Proverbs 9:10, may basa ba diyan? Proverbs 9:10. Bulat.
Proverbs 9. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Amen. Sabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bakit may mga taong yung wisdom nila yung kanilang pinoproject, hindi yung wisdom ng Lord? Diba? Kasi wala silang takot sa Lord. Kaya nilang baluktutin yung salita ng Lord dahil hindi sila natakot sa Lord. Amen? Ang marami ako napapanood niya sa mga sa YouTube, yung mga pag nagsishare yung mga pastor sa mga LGBT community, talagang todo nilang baluktutin yung salita ng Lord para lang makumayon doon sa anuman yung gusto nila. Amen? Kasi sasabi nila, God is love. Kaya love everybody. Diba? Kahit na mali yung sinasabi nilang love. Kasi sa kanila yung love, kahit sa lalaki, okay lang. Kasi love naman din daw yun. Diba? Binabaluktot nila yung salita ng Lord dahil wala yung fear, wala yung takot sa Lord. Kaya kaya nilang baluktutin yung salita ng Lord. Sabi, we have to realize that Jesus is training us for a position in His kingdom. Naniniwala ba kayo doon? Ngayon, training tayo ng Lord para doon sa susunod na training niya. Kasi after pagbalik niya, alam niyo ba na meron tayong 1,000 year millennium kingdom? At hindi sa langit yun. Dito pa rin yun. Dito pa rin sa yun. Dito pa rin tayo. Ibabalik yung dating Garden of Eden kung paano nilalang yung una ng Lord. At katulad ng inutos ng Lord kay Eva at Adan, di ba? Have dominion, rule. Ganon din yung gagawin natin. Amen? At ito yung training ground natin para doon sa sisunod na ano natin, na promotion natin. Diba? Kung di man tayo pumurumot dito sa pagbalik ng Lord, meron tayo siguradong mapopromote tayo. Amen? Kaya ba natin nawakan? Training. Dapat training. Kailangan dumaan tayo sa proseso. Diba? Pag di tayo dumaan sa proseso, pag inapraise tayo ng Lord, capable ba tayo umawak? Diba? Capable ba tayo mag-rule kasama ng ating Panginoong Diyos? Sabi, we need to hold Jesus and the Father in every high esteem. God has the ultimate power over us in all situation in our lives. Sabi ng isang pastor, wala daw such thing as incident, coincidence. Lahat daw ay divine appointment ng Lord. Dumaan tayo sa pagsubok, divine appointment ng Lord yan. Meron niyang iuturo sa atin. Meron niyang meaning or meron tayong matututunan dyan. This knowledge should lead everyone to honor God. Sabi, Moses was privileged to see God's backside. Diba si Moses, nakita niya ang likod ng ating Panginoon. When Moses came down from the mountain, his face was so bright, he had to cover it. This biblical account of this is found in Exodus 33, 20 to 23. Amen? Diba? Yung ating si Moses, yung nakausap niya ang ating Panginoon, yung radiance ng Lord, yung glory ng Lord, lapas sa kanya yung glory ng Lord na transfer. Kaya yung pagbaba niya dun sa Mount Sinai, natakot ang mga Israelita. Kasi nagniningning ang mukha ni Moses, at ang ginawa na lang ni Moses, kinubera niya yung kanyang mukha. Sabi dito, how can we Christian not bow our heads to the ground when we hear the name of Jesus Christ? Kasi masyadong tayo naging pamilya. Diba? Ang harap natin, King of Kings, Lord of Lords. Kumbaga, wala pang taong nakapantay sa Kanya. May mga hari ang mundo, pero walang hari ng mga hari. Kasi yung hari, pero pa rin siyang hari. Diba? Napakataas ng posisyon na yun. Sabi, children are commanded to honor their parents. Tama. Diba? Sa fourth commandment. Sabi, how we can honor the invincible God if we cannot honor our visible parents. Isang warning sa mga kabataan, lalo na ngayon, sa generation ngayon is masyadong na sila sa kanilang mga rights. Diba? At kulang na lang
ipatulpo nila ang kanilang mga magulang. Di ba? Dahil nawawalan na ng respect. Nawawalan na ng respect. Sabi nga dito is, paano natin daw i-honor ang invisible God if we cannot honor our invisible parents. Amen? Kaya warning sa atin yan ng Lord. Our honoring to God should be manifested in our lives and in our worship celebration. Amen? Amen ba kayo doon? Amen. Sabi dapat nagmamanifest daw yan sa ating mga buhay at sa ating mga celebration. That there should be a reverence when we come to worship. Our mind should be on worship and give honoring to the one who has done so much for us. Our language should be thanksgiving and praise to God who holds our eternal life in His very hands. Amen? Sabi, paano ba natin magmamanifest natin yung pag-honor natin sa Lord? Diba, pag meron kayo pinag-usapan ni Lord, Lord, pagbabasa ako ng gantong oras. Ino-honor ng Lord yun. Diba? Na-appoint mo yung sarili mo, Lord, magpapasting ako. Tapos di mo ginawa. Ino-honor ng Lord yun. Amen? At paano ba natin pinanghawakan yung pangako natin sa Lord? Na, eto Lord, gagawin ko to. Pero karaniwan kasi, hindi nagagawa. Hindi nagagawa. At sabi, magkaroon daw tayo ng banal na pagkatao. Our honor of God should manifest itself in our marriage. Sa mga mag-asawa, na-honor ba yung God sa marriage niyo? Ba't naubos yan? Sumakto lang po. Sa upbringing ng mga bata, na-honor ba yung Lord? Diba? Sa pag-upbring ba natin ng ating mga anak? On our job? Sa trabaho? Diba, na-honor ba natin ng Lord sa ating trabaho? Sa ating mga pamilya? And which each of our brethren in Christ? Kapag kasama ba natin yung ating mga kapatid na kay Kristo, na-honor ba natin ng Lord? Sabi, we have to think about God in all we do. Sabi, in all, sa lahat ng ating ginagawa, ang isipin ng lagi natin, ang Diyos. Amen. Sa 1 John 2:6, makibasa ba diyan? The one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as He walked. Amen. Sabi, kung sino sabing, Lord natin si Jesus, God natin siya, Savior natin siya, King natin siya, di ba sabi dito, is we ought to walk in the same way in which He walked. Kung saan daw siya lumakad, doon din tayo lalakad. Amen. Huwag tayo pa liko-liko. Amen. Kasi, siya na yung Lord natin, nangako tayo siya. Itinanggap natin siya, nangako tayo siya. Siya yung magiging Lord natin, magiging King natin. Pangalawa, sabi dito, unang honor God, pangalawa is diligently seek God. In Hebrews 11:6, sabi dito, but without faith, it is impossible to please Him. For he who has come to God must believe that He is, and that He is rewarded for those who diligently seek Him. Sabi, without faith, we cannot please God. To have a godly character, we must first believe in God. Hindi lang sa ating lips, kundi yung buong katauhan natin. Amen? Minsan, pag nakakapag-isip tayo ng Lord, parang alanganin ka sa kaligtasan mo. Lord, ligtas ba? Merong, kumbaga, may lamat yung ginawa niya sa krus. Diba? Kasi yung ginawa niya sa krus is enough na para patawarin ka. At kung nagkasala ka at hihingi mo ng tawad, is enough na rin yun para patawarin ka ng Lord. Diba sabi, there is no condemnation sa Diyos. Hindi na tayo kinukondemn. Oras na hingi tayo ng tawad. Anyone who does not earnestly believe that God can solve problem is lacking faith. Paano nangyayari yun? Kapag nag-pray tayo, pero gumagawa tayo ng paraan na hindi tama sa Kanya. Diba? Sabi mo, Lord, may problema akong finances, pero gagawa ka ng paraan na hindi ayon sa salita ng Lord. Diba? Sabi dito is,
lacking in faith. Amen. Sabi, do not worry or fear not was written 665 times throughout the Bible. Amen. Sabi dito, yung salitang do not worry at fear not, 365 times daw ito sinulat sa Biblia. Kung isipin natin, parang one a day sa ano. Diba? Ganun tayo binigyan ng paalala ng Lord about worrying. Kasi alam niya na dahil nandito tayo, talaga ang tao is tend to worry. Diba? Tend to worry. Kaya ang Lord lagi siya nagpapaalala, do not worry, fear not. Diba? Fear not. Kaya napakaraming sinabi niya tungkol dito. Sabi sa Matthew 6:33, pakibasa ba, Jake? Alam ko sa ulado mo. Seek first the kingdom of God and His righteousness. All these things will be added. Amen. Sabi dito, kung isisik natin ng Lord, di ba? Hindi tayo kailangan mag-worry. Kasi may pangako siya. Yung pangako niya is, all these things shall be added unto you. Kailangan na talaga natin, kuhain mo muna yung first requirement. This, seek God and His kingdom and His righteousness. Sabi, most of us depend on our education, labor skill, money-making ability, and our own resources. For a Christian, to trust in God, as Jesus has suggested, may be strange to us. It may be, as we say, a giant leap of faith. Amen? Napakahirap, di ba? Lalo na kung kaya nga ako nag-aaral para masustentuhan yung aking mga pangangailangan. Pero sabi dito, kailangan nating magtiwala sa Diyos. Katulad ng ginawa ni Jesus Cristo kung paano siya nagtiwala sa kanyang tatay. Faith is built just like constructing a building. Paano daw nagpapatayo ng building? Hindi naman pagpapatayo ka ng building, hindi naman agad susulpot yan dyan. Diba? Mahahabang proseso yan. Una yan, paplanuhin muna yan. Paplanuhin muna kung ilang floor, paano kalalim yung pundasyon. Bago yan, itayo. Hindi kagad yan susulpot na ang pusa. Sabi dito, one brick, one wall, one nail at a time. The trust, the faith, comes one principle of belief at a time. When blessing comes from giving, for example, it builds trust. Diba? Kaya nga tayo nagbibigay, pinapakita natin sa Lord, Lord, hindi ako nakadepende kung ano man meron ako. Kaya binibigay ko kasi sa iyo ako na nakadepende. When a healing takes place, more trust is built. Just like a building, we keep growing by building character every day in our lives. We have to learn that it is God who provides us for us under all circumstances. When we actually see God working in our lives, our faith grows and increases. Amen? Sabi sa Deuteronomy 8:17-19, Be very lest you say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this will. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get well, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers, as it is this day. And if you forget the Lord your God, and go after other gods, and serve them, and worship them, I solemnly warn you today that you shall surely perish. Amen. Ito yung istorya to nung pinaalalahanan ng Lord ang bansang Israel. Kasi baka kasi sabihin ng Israel na my power and my might of my hand have gotten me this way. At parang sinasabi niya, kaya ako yumaman dahil sa diskarte ko, sa skill ko, at anumang meron ako. Pero sabi ng Lord, you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get well, that He may confirm His covenant, that He swore to your fathers. Kaya lang naman sila pinagpala dahil merong pangako ang Lord sa kanilang mga ninuno at hindi sa kanilang mga sariling mga kakayanan. Amen? This means that the believer must realize that God allows us to get our will. Na-allow ng Lord. Na-allow lang tayo ng Lord. We certainly get education,
and go to work every day, but it is God who gives us the power to do what we do. We have to make a conscious effort to remember God and His intervention in our behalf. Amen? Kasi siya may-ari ng lahat. Ating lakas, di ba? Kahit, sabi nga dito kahit anong lakas natin, kung we cease to exist, baliwala yung ating location, yung ating, di ba? Wala yan. Sabi nga ng isang nanalo nga sa loto, kinabukasan namatay. Di ba? Baliwala. Kung ano man yung dito sa mundo is kung hindi natin i-acknowledge ang Lord, lahat ng bagay dito sa mundo is walang kabuluhan. Amen? Kailangan talaga may Lord. We only see this physical world and books we read. The building we work in, and the money we derive from our labor. God is, in sense, in the background. Di natin alam, ang Lord sa likod natin, habang tayo nagtatrabaho. Sabi dito is, we have the duty to bring Him to the forefront and give Him the acknowledgement He deserves. Amen? Sa umaga, bago tayo mag-pray, bago tayo umalis, ako nagpapasalamat ako, Lord, nagising pa ako. Kasi pwede niya na akong kuhain at binigyan niya pa ako ng chance para makapagtrabaho ulit. Diba? Binigyan naman yung chance para pakasama niyo ulit. Diba? Ayun pa lang, binigyan na tayo, ayun pa lang, pwede na natin ipagpasalamat sa Lord. At i-acknowledge yung kanyang grace. Kaya lang naman tayo nabuhay dahil sa grace niya. Diba? Sabi nga sa Bible, dahil sa galit sa kasalanan, kung wala yung grace niya, at pakurusahan kagad tayo ngayon, walang mabubuhay. Diba? Pero doon yung grace kasi ng Lord. When we forget God, our faith diminished. When we stay away from our Sunday services, our faith subsides. Totoo yan. 1 week kang walang basa ng Biblia, wala kang pakinig na salita ng Lord. Unti-unti kang nauupos. Naranasan niyo ba yun? Kung walang revelation ng Lord, hindi ka nagbabasa, hindi ka nakikinig sa salita ng Lord. Ako naranasan ko yan. Talagang nauupos ka talaga. Bawado ka, kumbaga, babagsak yung ngayong pananampalataya. Kasi sabi dito, sa Romans 10:17, so faith comes from hearing and hearing to the word of Christ. Kaya kailangan nating makinig, magbasa, kasi doon natin makukuha ang pananampalataya. Faith is not built in a vacuum. We need activity to develop faith. Amen? Pangatlo is, produce fruit and be profitable. Sabi sa John 15:2, every branch in me does not bear fruit, He takes away. And every branch that He does bear fruit, He prunes and maybe bear more fruit. Christians are appointed to produce fruit. Amen ba kayo? Meron daw tayong, pinapoint daw tayo para mag-produce ng fruit. Amen? The fruit bearing in a category of great responsibility. Those who do not produce fruit are purged and cast away. Naintindihan niyo ba yung implication pag hindi tayo nag-produce ng fruit? Sabi siya, ang Bible nagsalita, sabi dito, it will be purged and cast away. Cast away. Jesus is plainly telling us that unless we produce fruit, we do not make it into His kingdom. He wants the fruit bearer to keep producing more. Amen? Jesus is also explaining that faithful fruit bearers can ask anything of Father and He will answer. Does mean the lazy and unproductive to get an answer? Yung mga tamad ba at mga unproductive, makakatanggap ba sila ng sagot? Hindi. Sila nakakatanggap ng sagot. Sabi dito, it would certainly seem so. Jesus puts a very high value of productivity. Nahalagaan ng Lord. Kaya nga yung parable of the talent Diba, pinakita niya kung paano niya pinahalagaan ang productivity. Kahit naman sa trabaho Diba? Kailangan meron kayong productivity. Pag walang productivity, gagalitan ka ng boss mo. Ba't wala kayong nagawa sa araw na to? Diba? Meron kaming natawag na KPI.
key performance indicator. Kanyari lahat ng mga issues, ilan ba yung nagawa nyo? Sa lahat ng mga scheduled preventive maintenance, ilan ba yung nagawa nyo? Pumasa ba? Kasi kunya sa isang buwan, may mga schedule kami. Kapag ano yan, ilagay mo ng check yun. Tapos, i-presentation. Titignan kung pumasa ba yung performance nyo sa buwan na yun. Kahit naman sa ano, di ba, may tawag sa kanila quota. Di ba, may mga quota sila. Dapat maabot nila yung quota nila para ayun yung magiging indicator nila na nagiging productive sila. Amen. Si Totik laging mataas yung kanyang above dun sa quota. Kaya pag lagi kang above the quota, mayroong mga incentive. Maganda pag may above ka dun sa nire-required sa'yo, meron tayong incentive. Ganun din sa Lord, ha? Diba? Above tayo. Sabi siya, John 5:17, but Jesus answered, my Father is working until now, and I am working. Tayo pa kaya, ating Panginoong Jesus, tsaka ang Tatay sa langit, nagtatrabaho. Tayo, wag tayo sanang patamad-tamad. Huwag tayong abutan na patamad-tamad. Sabi dito, what fruit God requires us to bear? Ano ba yung fruit? Fruit na ni-required sa atin na kailangan natin. Sabi sa Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Amen? Evaluate natin sarili natin. I-appraise natin sarili natin. Lagyan natin ng 1, 2, 3, 4. Goodness, love, joy, peace, kindness. Evaluate natin. Di ba? Evaluate natin. Honest evaluation. Ito ba, nagbubunga sa akin? O tuwing nakikita ko asawa ko, ganda ko. Nawawala lang yung galit ko pag sweldo. Marami sa Facebook mo, guard yung misis. Pero pag dumating yung sister na may dalang grocery, naiiba na yung ngiti. Pag ba, ano yun? Oras de peligro na. Pecha de peligro. Pecha de peligro, kung ba patapos na yung buwan, wala pang sweldo, doon na magsisimula ang uminit ang ulo. Amen. Our fruit production involved in every aspect of our life. Sabi dito, our jobs, our child upbringing capabilities, our church attendance. Amen? Sabi, productive daw tayo. Ano ba tayo? Tawag dito, consistent ba tayo na umatin ng church? Kasi pag sa trabaho, hindi tayo consistent pumasok sa trabaho, anong gagawin sa atin? Tigok. Diba? Tigok. Pag naubos ka yung PLB at di ka na pumasok, alwok ka, tapos evaluate ka, at pag nakitang unproductive ka, sabihin sa'yo ng boss mo, mahirap ka na, resign ka na lang, bayaran ka na lang. Kasi imbis na magiging magandang tulong ka, lalo ka nagiging mahirap dun sa team nyo. Amen? Sabi dito, our giving to God, sabi dito, productive ba tayo? Our loving attitude to our brothers and sisters, ay, nawawala yung aking pagka-Kristyano pag umatin si sister o kaya si brother. Diba? Pag wala siya, hindi umatin si brother, mataas yung kamay. Pero pag diyan si brother at sister na kanyang kinainisan, tingin pa. Diba? Nawawala sa focus. Wala naman siguro sa atin nun, no? Amen? Pero ba sa atin nun? Wala. Sabi, our marriages, sharing the word of God to others. Productive ba tayo? Pag nag-share tayo ng word of God? Meron ba tayong passion para mag-share ng word of God? Amen? Sabi, faith is the root. Good works is the fruit. Sabi, dahil naligtas tayo sa ating pananampalataya, sabi, kailangan itong mag-produce ng fruit. Diba? Kailangan niyang mag-produce. At kung hindi siya mag-produce, ibig sabihin nun, patay ang root. Patay yung isang pinanggagalingan yung sustansya. Amen? Pag may mga punong hindi namumunga, mababaw ang kanyang, diba? Hindi nakakakuha ng magandang sustansya para makapag-produce siya na. Amen?
Kaya ganoon din lang tayo. Kung wala tayong faith, wala tayong root, is sureball na wala ding root. Sabi, we are saved by grace through faith on our Lord Jesus Christ. But if salvation does not bear up fruit, it will be cut down and thrown into fire. It means Christian without purpose will be cut out. Amen? Kasi yun yung purpose natin. Ano ba yung purpose natin? Yung bago man sang Lord, Great Commission, ayun yung purpose natin. Ayun yung huling habiling niya sa atin. Diba sabi dito is, if Christian without purpose, hindi natin ginagawa yung purpose natin para gawin yung Great Commission, sabi dito, it will cut out. Diba sabi sa'yo ng Lord, you lazy and unproductive. Hindi naman tayo na-require ng mag-share tayo ng parang congregation. Isa lang. Diba? Isa lang. Meron tayo mag-disciple, isa lang. Diba sabi sa Bible, pero isang sinner nagsisisi, buong kalimitan nagdidiwang. Huwag na nating kahirapan yung sarili natin. Kailangan makaabot ng 100. Hindi. Diba? Sabi nga ni Pastora, meron nila ang sa atin ng Lord. Diba? Kasi natin alam kung isa, kaya kailangan tayo mag-share. Kasi, ay sabi ni Pastora, isa lang. Isa lang talaga. Diba? Pero alam ng Lord ang capability natin kung hanggang kailan ang kaya natin. Diba? Pag marami tayo na-sharean, tandaan natin ang Lord, pero siyang binigyan niya tayo ng capability, ng trust para i-share sa kanila. Amen? Pang-apat, isang oras. Sabi dito, beware of satanic and worldly influence. Bakit kamo? Tayo daw magkaroon ng godly character. Dapat daw tayo iiwas sa mga satanic and worldly influence. Sabi, one way to fail in building godly character is to allow Satan and this world to lure us from our duties. Ayun ang gusto niya ma-auto-focus tayo doon sa ating mga duty. Maging busy tayo sa mga bagay na pansamantala at hindi sa mga bagay na eternal. Diba? Sabi dito sa Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers and against the authorities, against the cosmic power over the present of darkness, against the spiritual forces and evil in the heavenly places. Amen? Ang Satanas, sabi dito, our task is to discern by the guidance of the Holy Spirit, the master deceiver. Ang task daw natin is ma-discern by the guidance of the Holy Spirit. Sino yung discern natin? Yung master deceiver, si Satan. From preventing us from our goal and developing godly character, it is sometimes difficult for us to comprehend that Satan wants us to destroy all the gods of all God's people. Satan is filled with cunning devices to cause us to stumble and get discouraged. Stay away from Christian and church services and causes division. Amen? Gusto niya tayong lumayo sa mga pagtitipon at mag-cause daw ng division. Ay, yun yung task ni Satanas. Amen? Task ni Satanas. At lahat ng kanyang pang-deceive ay ang si Satanas, pabiktim. Lagi ang pinaparamdam niya na kawawa siya. Kasi meron akong napanood, nakausap niya doon si Satanas. Ang tanong sa kanya ni Satanas, bakit ako ginawa ng Lord na alam naman niyang magkakasala ako? Ayun ang banat sa kanya ni Satanas eh. Ba't niya pa ako ginawa at parurusahan din na naman niya ako? Alam naman niya magkakasala ako, dapat di niya na ako ginawa. Ganun ang sabi sa kanya ni Satanas. Sabi, kung wala siyang knowledge na binigay ng Holy Spirit, yung wala siyang salita ng Lord, diba? Ay, kawawa ka naman. Pabiktim si Satanas eh. Diba? Pero sabi niya, will mo yan. May choice ka. Diba? Choice mo yan. At, dahil yan sa choice mo, ikaw yung may kagagawa kung bakit ka. Kasi ang ginawa ng Lord lahat perfect. Pero dahil sa free will, choice mo yan. At meron pa isang tanong sa kanya si Satanas eh. Pero ang sagot niya is, paano mo paniniwala ang sarili mo? Hindi, master deceiver ka nga. Hindi daw sumagot si Satanas na. Diba? Ikaw mismo, paano mo paniniwala ang sarili mo? Ikaw mismo is
father of all lies. At sabi lang doon sa Satanas, no. Hindi na tapos umalis na. Tapos umano sa kanya ang Lord. Para si Jesus no. Ano na siya. Hindi, kinomfort siya. Pero hindi daw siya natakot. Hindi daw siya natakot. Pero lahat daw nasagot niya, parang ginagay daw siya ng Holy Spirit. Kung ano niya yung sasagot niya. Pero hindi daw siya natakot. Amen. Baka pag tayo, biglang umarap sa takas. May sungay, tsaka may punto. Hindi naman niya nakikita, pero ano daw, ang tanong daw, parang may pagka mayabang at may pagka alam mong meron siyang gustong ipalabasin na alam niya daw na i-deceive siya pag nagkamali ka ng salita. Uhuli, parang itatrap, parang nanghintay ng trap, ng sabi niya. Kaya nakakatawa yung sinabi niyang, paano mo paniwalaan sarili mo? Ikaw ay father of lies. Ikaw mismo, hindi mo kaya patiwalaan sarili mo. Hindi na daw sumagot. Sabi dito sa John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Sa Acts 5:3, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to Holy Spirit and keep back for yourself part of the proceeds of the land? Tandaan natin yung istorya ni Ananias. Sabi din in this scenario, Ananias and his wife wanted approval of the church. Hindi approval ng Lord. Kaya sila binenta yung kanilang lupain, gusto nila na i-approve sila ng tao. The apostle and the fellow believers. They were willing to do anything to get approval and look good in a Christian community. Satan got it for them. At nakita yung butas. Di ba? Sabi ko, he saw the thievery in their heart and worked on their minds to convince them that their plan was good one. The tragic result was that two of them lost their lives. Amen? Minsan, ganun kaaway. Hanap siya ng maliit na butas. Kaya sabi ng Biblia, huwag mong bigyan ng pagkakataon ang kaaway sa buhay mo. Kasi, pag binigyan mo siya, kakainin ka niya ng buo. Amen? Kaya sabi nga ang Lord, parang ganito yun ang Lord, pag tinira daw tayo ng kaaway, meron tayong shield. Magtiwala tayo sa shield na binigyan ng Lord. Huwag ka nang sumilip. Problema, pag sumilip ka kasi, baka biglang doon ka matamaan. Diba? Ano ba nangyayari? Chismoso, naging marites pa. Diba? Ayun yung minsan problema. Pag sumilip ng kahit kaperaso lang, may ilabas mo lang yung konting katawan mo, ang kaaway, naghihintay ng pagkakataon na magkamali ka. Yung, kaya ba ako protektahan ng Lord? Diba? Sumilip ka ng konti. Doon ka nadali. Amen. This lesson is a powerful one. Satan will take the ambition, desire, lust, and seemingly good intention of anyone and lead him or astray. Sabi ko, John 4:7, submit yourself therefore to God and resist the devil and he will flee from you. Resisting is more than saying sometimes. Something, di ba sometimes. Resisting is more than just saying something. Resisting takes an active, conscious effort toward avoiding what Satan is tempting us. Sabi, resist. Di ba? Hindi naman sa salita, kundi talagang meron tayong action, effort. Di ba katulad nga ni Joseph, di ba yung tinempt siya ni asawa ni Potiphar, hindi lang siya tumayo, ang ginawa niya ay tumakbo. Di ba ang resisting is, sabi dito, active, conscious effort toward avoiding what Satan is tempting us with. Amen? Kaya napakalaga yung Word of God. Sabi dito, if we are diligently seeking God, honoring God, and producing fruit, we will be more discerning about what happening to our lives. We will become sensitive to what God wants versus what we want. Our decision will become more Christ-centered rather than self-centered. This cautionary step may prevent disaster in our lives. Okay? We must develop wisdom, understanding, and the ability to follow a sure, steady path. Amen?
Ayun daw ang diligently seeking God. Ang 5 is have a clear vision of God's plan. Ba't napakahalaga doon sa building character? Sabi dito sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Sabi dito, we who have the Spirit of God need to have a clear vision of what God has planned for us. Ano ba yung plano ng Lord sa buhay natin? Dito sa lupa at susunod. Ano ba yung plano ng Lord? Alam niyo ba yung plano ng Lord? Nakikita niyo ba yung plano ng Lord sa buhay natin? Amen. Sabi dito, to really develop godly character, we need a driving motivation to achieve our goals. Ang driving motivation natin is yung ating vision. Ayun yung goal natin, ayun yung ina-achieve natin. Sabi, all of the spoken principle will become easier to achieve if we know what the end result is going to be and for all of us. Diba? Yung sabi doon sa Facebook, di mo na mag-resign kasi 2 buwan na lang, 13th month na. Ayun, naging motivating. Kahit sukang-suka na siya sa kanyang trabaho. Dahil 2 buwan na lang ay magte-13th month na. Diba? Bago mag-resign. Hindi siya makapag-resign dahil sa 13th month. Meron siyang motivating driving force. At tayo, ano ba yung motivating driving force natin? Sabi sa Revelation 1:6, ito yung ating maging motivating driving to achieve goals. Sabi, and He has made us kings and priests to His God and Father. To Him glory and dominion forever and ever. Ang ating goal is makasama siya, ang ating Lord. Diba? Gagawin daw tayo mga kingly and priestly. Amen? Gusto nyo ba yun? Gagawin tayo. But our earthly journey is transitory. Dito lang tayo, parang transition lang natin to glory. Yet we have sometimes act like we are going to live forever in this flesh. Sabi nga, YOLO. Diba? Kaya, piling natin, mabubuhay tayo ng forever dito sa lupa. Kaya ang kaisipan natin is tungkol dito kung ano man meron dito sa lupa. Somehow we have to embrace the vision, grasp the understanding, and focus on the future so we never lose sight of what we have on earth. Amen? Kaya nga ang kaaway, di ba? Ang binibigay niya yung tinet niya si Kristo, di ba? Ano niya ang binigay niya? Yung mga ano dito sa lupa. Ano ba? Yung kayamanan sa lupa, pagkain sa lupa. Lahat ng pressure kaya niya ibigay dito sa lupa. Kaso nga lang, lahat lang yun ay pansamantala lamang. Amen? Pumokus tayo dun sa mga bagay na hindi pansamantala or yung eternal. At kung dun tayo daw tingin, sabi, we never lose sight on why we are on earth, in this earth. Kasi minsan doon tayo problema eh. Hindi natin nalalaman kung anong purpose natin dito. Diba, ano yung gusto ng Lord para sa atin dito. Sa 1 Corinthians 2:9, sabi dito, but it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Amen? Bubulol na ako. Sabi dito, kung alam lang natin kung ano yung prepare ng Lord sa atin, diba, gusto na natin bumalik gusto na natin, siguro gugustuhin na nating makasama siya. Diba? Yung mga napanood kong mga NDE, yung near-death experience, ayaw na nilang bumalik. Yung naranasan na nila yung presensya ng Lord, ayaw na nilang bumalik. Lord, kung sasabi nila, kung marapating ko lang, wag mo na akong pabalikin. Kasi andito na eh. Sabi sa kanya ng Lord, hindi pa tapos yung assignment mo. Balik ka muna. Pero tandaan mo, may assurance naman ng Lord sa kanya. Pero tandaan mo, kasama kita. At meron ka pang aayusin sa lupa. Kaya, bumalik muna siya. Balik muna siya. Pero sabi niya, kung gugustuhin ko lang, doon kasama lang ni Lord. Kasi iba daw talaga yung presensya ng Lord. Hindi daw matutumbasan kung ano man, hindi kayang ibigay dito ng anumang bagay dito sa mundo. Doon sa presensya ng Lord. Kaya sabi dito, hindi daw natin makikita, hindi daw natin maririnig.
o di man lang natin rubos na naisip sa puso natin kung ano yung magandang pinipero ng Lord para sa akin. Amen? Pang-anim, communicate with God. Hebrews 1:1-12. God, who at various times and in various ways spoke in the past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made. Amen. Sabi nga dito, nung araw, ang mga kinakausap ng Lord, yung mga propeta, as sa bansang Israel, si Moses lang. Diba? Kaya nga nainggit si Miriam tsaka si Aaron, eh. Sabi niya, ba't kami hindi kami kinakausap? O nagalit ng Lord sa akin, nagkaroon sila ng ketong. Diba? At yung pagbalik na nga, yung pumunta ng ating Panginoong Hesus, tinanggal niya na yung ganun. Diba? Lahat tayo makakapit na tayo sa paanan ng Lord dahil sa ating Panginoong Hesus, ng ating great priest. Amen? Kaya, yung communication natin sa Lord is napaka-talina. Diba nung araw, parang pag pumunta sa abroad ang mga mister natin, sulat, isang buwan, papunta, isang buwan pabalik. Ngayon dahil sa technology, instant na. Diba instant na? Nung araw din, diba? Makausap ang Lord sa mga propeta. Ngayon dahil sa ating Panginoong Hesus, instant na. Pwede na kagad tayong lumapit sa harapan niya. Amen? When we pray, we can take Bible with us and quote from Bible about God's promises to us. Pag nagpe-pray ba tayo, sinasabi natin, kino-quote ba natin yung promises ng Lord sa atin? Kailangan. Sabi dito, James 5:13-14, sabi dito, is anyone among you is suffering? Let him pray. In anyone cheerful? Let him sing psalms. Is anyone among you is sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of our Lord. Amen? Sabi sa Luke 21:36, watch therefore and pray, and always that you may be counted worthy to escape all things that will come to pass and stand before the Son of Man. Ito sinabihan ng Lord sa end days na lalo habang papalapit na siya is mas lalo tayong manalangin ng manalangin. Kasi para daw tayo maka-escape sa all things na mangyayari dito sa lupa. Kasi yun yung panghawakan natin yung promises niya. Kaya hindi ako naniniwala na mga pastor na hindi na kailangan ng hindi na kailangan intercessory section ng church. Kasi lahat yan, hindi parang parang apoy. Hindi yan sisindi kung walang fuel. Hindi rin yan sisindi kung walang hangin. Lahat yan kailangan naka-incorporate sa isang church. Prayer hindi pwede mawala yan. Amen? Hindi pwede mawala ang prayer. Hindi rin pwede mawala ang worship. Hindi rin pwede mawala ang pag-aaral ng salita ng Lord. Lahat yan naka-incorporate. Kung wala ang isa, pwedeng hindi mag-apoy. Amen? Pwedeng hindi mag-apoy. Sabi sa John 10:27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Amen. Sabi dito ito na pala, steadfast practitioner of faith. Amen. Kailangan daw tayo ay practitioner of faith. People need to have a reinforced training in every profession and skill. Amen. Kahit na tapos ka na graduate, kailangan meron kang refresher. Di ba yung mga doktor, lalo yung mga doktor, sila doktor, yearly meron silang tawag dito, convention. Kasi kahit natapos ka na sa pag-aaral, kailangan mo pa rin i-refresh. At kailangan mo pa rin mag-upgrade kasi yung technology, lalo na sa IT, yung technology nag-upgrade din. Diba? Kapag hindi ka nag-upgrade, mangyayari sa'yo, kukulangin ka na lang, yung skill mo is ma-obsolete ka. Sabi dito is commercial pilots have to have constant check flights in simulators in the air. At least the specific place over and over till they become automatic. Christian too need to have practice in faith and using biblical principles. Amen. Sabi sa Philippians 2:12, therefore, beloved, as you have always obeyed, so now
not only in my presence, but much more in the absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Amen? Hindi naman ibig sabihin work out yung salvation is nawawala yung salvation. Kasi iba yung ganun yung isipan eh. Work out yung natin yung salvation natin kasi nawawala. Ang sabi dito, work out. Para sa gym, sabi work out on your muscle. Hindi naman ibig sabihin nawala yung muscle mo. Kundi, gamitin mo, i-flex mo. Ganun din yung salvation, i-flex mo. Diba? Hindi yung nawala. At yung minsan, naisipan nila na may workout yung salvation kasi nawawala. Tama ba? Ano ba yung salvation? Yung workout mo, i-flex mo lang. Kasi yung salvation nagpuproduce yan ng mga fruit of the Spirit. Sabi, it makes him heavy to work diligently in seeking God, but that precisely we must do as Spirit. If Satan's influence and appetite of flesh, our senses must be developed to discern good and evil. Amen? For the last conclusion is the Christian has to learn, just like anyone in any discipleship, discipline has to learn whether it is faith, profession, or skill. Many people have put in many years of work, but lack of gain experience. May mga taong kala nila nagtatrabaho nila, pero wala na pumutunan. Marami akong kakilala ng ganyan. Mga technicians, 10-15 years na sa trabaho, pero paano ba natutunan sa trabaho? Pero ano po, pag ito problema, ano gagawin? Nakinig ko na. Diba? Walang natutunan. Pero sinasabi niya, 15 years na daw siya ang nagtatrabaho. Kasi kahit nagagawin siya, hindi niya pinag-aaralan. Hindi niya natutunan. Amen? Amen, thank you Lord. Last, madalas na talaga. Learning does not take place while we are performing. It happens afterwards. Contemplation takes place. Ask yourself, tanungin daw natin sarili natin, what did I learn about this experience? How could I have done it differently? Will I do the same thing in the future? Now, there is to be reflection in order to prepare us in the future. Pag hindi daw natin tinanong sa sarili natin yun, wala tayong natutunan. Amen? Sabi dito sa Hebrews 5:14, but knowledge food is for the mature, and for those who have their powers of discernment, trained by constant practice to distinguish from good, at distinguish good from evil. Amen? Huwag tayong manatili sa gatas. Diba? Pag malaki na tayo, pag ang 15 years old ay dumidedi pa rin, abnormal yun ang tawag doon. Diba? Dumidedi, 15 years old, dumidedi sa tupon. 15 years old na siya, ang tawag doon, abnormal yun. Hindi yung normal, hindi yun yung, sabi ng abnormal, hindi yun yung natural. Diba? Kasi pag 15 years old ka na, dapat pasok ka ng uminom. Diba? Kaya kung Christian tayo, at 15 years na tayo Kristiyano, at umiinom pa tayo sa tupon, may problema sa spiritual life natin. Hindi tayo nagmamature. Bakit? Hindi natin pinapractice kung ano man yung natutunan natin. Amen? At last na, Christian has to learn from every experience. Amen? Lahat ng experience natin kailangan mayroon tayong natutunan. Kataka tayo, ba't paulit-ulit yung ganong pagsubok? Bakit natin natutunan eh? Pag oras naka-breakthrough ka dyan, naniniwala ako na may iba na naman ibibigay sa Lord yung pagsubok. Hindi mo na natapos eh. Di ba? Hindi mo na natapos eh. Pero pag hindi ka natutunan doon, balik-balik lang yung ganong problema, yung ganong pangyayari. Kaya kailangan dapat Kristiyano may matututunan. Amen? At tayo po ay manalangin na sa aming pagtatapos. Lord, maraming salamat po Panginoon sa mga salita na patuloy Lord na ibinibigay sa amin Panginoon upang maibig namin Lord ang karakter na gusto mo po Panginoon. Maraming salamat Lord, i-bless mo Lord ang bawat isa na nakinig ng iyong salita Panginoon. Naway hindi lang namin ito napakinggan Panginoon, kundi ito ay may practice namin Lord diligently Panginoon. Basically Lord, maraming salamat Lord sa bawat isa na nakinig ng iyong salita. Papalain po sila, Panginoon, ng kanilang mga trabaho, ng kanilang mga negosyo, Panginoon, ng kanilang mga pag-aaral, Lord. Naway lahat ng aspeto ng buhay namin, Lord, mapapunihan ka namin, mag-glorify ka namin, Panginoon. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu na patuloy na mag-guide sa amin sa araw-araw.
para yung skema ng kaaway ay ma-discern namin at mailapat namin ang tamang kasagutan sa lahat ng mga ginagawa ng kaaway. Maraming salamat, Lord. Ikaw mo ang may taas, Lord, sa buhay namin. Palahin mo, Lord, ang bawat isa, ang bawat member, Lord, ng GFBC. Maraming salamat din sa aming pastora, Lord. Ingatan mo sa Lord sa Malaysia. Lord, increase yung kanyang capacity, Lord, to receive sa kanyang mga mentors, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samudalayan sa tayong pangalan. Amen.